Hala, may bad news kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo noong nakaupo siya sa pwesto, hayagan niyang sinabi na kaaway niya ang simbahang Katoliko. Yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisya pati kardinal. Kung kinakalaban ni Digong ang simbahang Katoliko, matalik naman niyang kaibigan at kaalyado ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Eduardo Manalo at ang nakakulong ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Harap-harapan pa ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mawawala na daw ang simbahang Katoliko pagdating sa 25 taon dahil sa mga pari na may kasong pang-abusong sexual at pamumulistiya sa mga minor de edad. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Hindi na makalimutan ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng Madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Ngunit para sa mga DDS, marami ang manghihina at manlulumo sa balitang ito. Dahil bad news para kay former President Rodrigo Duterte. Ano ito? Nakakatakot. Sumite ng ika-6 na batch ng mga ebidensya ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso ng Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may petsang June 3, noong May 23 nang ibigay ng prosecution sa defense team ni Duterte ang 70 item ng ebidensya. Dahil ito sa 3 kategorya. Dalawa ito ay mga ebidensya patungkol sa mga pagpatay na nangyari noong barangay clearance operations habang presidente si Duterte. Ang ikatlo naman ay background information bilang contextual element. Nagsumite ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Sa ngayon, nakapagsumite na ng higit 267 items ang prosekusyon na gagamitin naman ng prosekusyon bilang ebidensya sa itinakdang Confirmation of Charges hearing sa September 23, 2025. Sa nasabing pagdinig, susiriin kung may sapat na ebidensya para magpatuloy ang paglilitis kung saan naharap sa isang full trial ang dating Pangulo sa ICC. Ang mga bagong ebidensya na isinumiti sa prosecution sa ICC, mapapatunayan kaya si Duterte na may sala? Maaabutan kaya niya ang sinabi niyang mawawala na ang simbahang Katoliko sa loob ng 25 taon? Di kaya matulad si Duterte kay Napoleon Bonaparte na noong 1798 kung saan si Papa Pius VII ay hinuli niya at nagdeklara na ang simbahang Katoliko ay wala na. Pero ano ang nangyari? Tatalakayin natin ito sa kapistahan ng Pentecostes, ang pagsila sa simbahang Katoliko. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome at blessed Pentecost Sunday, mga kapatid. Ito'y napaka-importanting kapistahan ng simbahang Katoliko. Tulad sa Christmas. Bakit tulad sa Christmas? Dahil sa Christmas, manifestation sa second person. Ang incarnation. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos na tinututulan ng mga Islam at lalo na sa Iglesia ni Cristo, ang modernong Arianism. Ngayon, ang Pentecostes ay manifestation naman ng banal na espiritu. Ang nahayag ang 3 persona sa unang Juan 5:6-7 sa King James Version, for there are 3 that be recorded in heaven, the Father, the Son,
and the Holy Ghost. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome. At nanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Dilingig sa karamihan na noong nakaupo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mainit talaga siya sa simbahang Katoliko na numero unong kritiko sa kanyang programa noon. Kaya may hula siya na pagdating daw sa ika-25 taon, lubusang mawawala na ang simbahang Katoliko. Pero ngayon, ipinagdiwang natin ang birthday ng simbahang Katoliko. Ang simbahan na ito'y pinagtulong-tulungan. Di lang sa mga politiko, kundi sa iba pang mga siktang tatag lamang ng tao. Dahil alam niyo naman na ang Juan Kapitulo 8:44, galit na galit ang demonyo. Pero yan, may bad news na napaulat dahil patong-patong na mga ebidensya ang isinumiti ngayon sa prosecution sa ICC. Bagong ito, no? Patong-patong. Malulusutan kaya ito sa dating Pangulo? Balikan muna natin. Hala, may bad news kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo noong nakaupo siya sa pwesto, hayagan niyang sinabi na kaaway niya ang simbahang Katoliko. Yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Kayong mga adik, huwag ninyong tutuhanin yung pukpukin yung mga bisya pati kardinal. Kung kinakalaban ni Digong ang simbahang Katoliko, matalik naman niyang kaibigan at kaalyado ang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Eduardo Manalo at ang nakakulong ngayon na si Pastor Apollo Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Harap-harapan pang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mawawala na daw ang simbahang Katoliko pagdating sa 25 taon dahil sa mga pari na may kasong pang-abusong sexual at pamumulistiya sa mga minor de edad. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Hindi na makalimutan ng tao. Ito pala ang Katoliko. Pag inabot ng Madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Ngunit para sa mga DDS, marami ang manghihina at manlulumo sa balitang ito. Dahil bad news para kay former President Rodrigo Duterte. Ano ito? Nakakatakot. Kumite ng ika-6 na batch ng mga ebidensya ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang Crimes Against Humanity. Batay sa dokumentong may petsang June 3, noong May 23 nang ibigay ng prosecution sa defense team ni Duterte ang 70 item ng ebidensya. Lahat ito sa 3 kategorya. Dalawa ito ay mga ebidensya patungo sa mga pagpatay na nangyari noong barangay clearance operations habang presidente si Duterte. Ang ikatlo naman ay background information bilang contextual element. Nagsumite ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Sa ngayon, nakapagsumite na ng higit 267 items ang prosekusyon na gagamitin naman ng prosekusyon bilang ebidensya sa itinakdang Confirmation of Charges hearing sa September 23, 2025. Sa nasabing pagdinig, susiriin kung may sapat na ebidensya para magpatuloy ang paglilitis kung saan naharap sa isang full trial ang dating Pangulo sa ICC. Ang mga bagong ebidensya na isinumiti sa prosecution sa ICC, mapapatunayan kaya si Duterte na may sala?
Maaabutan kaya niya ang sinabi niya mawawala na ang simbahang katoliko sa loob ng 25 taon? Di kaya matulad si Duterte kay Napoleon Bonaparte na noong 1798 kung saan si Papa Pius VII ay hinuli niya at nagdeklara na ang simbahang katoliko ay wala na. Pero ano ang nangyari? Tatalakayin natin ito sa kapistahan ng Pentecostes, ang pagsila sa simbahang katoliko. Okay, blessed Pentecostes Sunday sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Welcome muna natin. Huwag kalimutan ding i-subscribe si Kabornok sa Factbusters PH. Marami kayong matutunan sa channel na ito mga kapatid. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. Katoliko at hindi katoliko. Po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, pero ating sinasagot ang kanilang mga tuligsa, atake. Kaya nga, daming nagagalit dahil pati na si Duterte noon, sinasagot natin. Kung maalala ninyo, may hamon siya noon na makipagdebate. No? Pero biglang nawala yon. Etong sinabi niya na personal lang niya ang away sa simbahang katoliko. Pero mapansin ninyo, napakatalik niyang kaibigan sa mga anti-katoliko. Pero katoliko to si Duterte, mga kapatid. No? Maraming salamat kay kapatid na Julius Bisere. At sa lahat natin, Bro Windel, subscriber na ako kay Kaburnok. Salamat Muslim Islam, no, sa pagsubaybay. Ngayon, mga mahal na kapatid, ipinagdiwang natin sa simbahang katoliko sa buong mundo ang Pentecost Sunday. Itong Pentecost Sunday ay walang pagkakaiba ito sa selebrasyon sa December 25. Blessed Pentecost Sunday, Bro Wendell, sabi ni Humility. Yes, sa lahat nating mga kapatid, no? Dahil ito ang manifestation ng ikatlong persona sa Santissima Trinidad. Kung sa December 25, ang manifestation na nagkatawang tao, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Pentecost Sunday na ipinagdiwang natin ngayon, ang birthday ng simbahang katoliko. Bakit birthday ng simbahang katoliko? Kaya nga, kung tignan natin ang aklat Europe Before Modern Times, itong The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, nagsimula ang simbahan doon sa Jerusalem. Kaya nga, takot ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na gagamit ng history. Ang gusto nila, history. Bakit? Dahil ayon sa isang ministro na protestante na na-convert sa pagiging katoliko at nagiging cardinal, walang iba si John Henry Cardinal Newman. Alam niyo, sabi niya, na to be deep in church history is to cease to become a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Alam naman ng karamihan mga kapatid na para tutulan lalo na sa napakatalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Alam niyo, noon pa man, no? Na ginagamit nila ang mga aklat katoliko, pinagchap-chap, at para kontrahin na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoon Kristo, may aklat silang ginagamit. At alam niyo na yan,
Anong aklat yan? Yung kahit sa debate, ginagamit nila ito, dapat alam ninyo ito. Ito kasi ang nakasulat, Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 191. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Diyan lang sila. Hihinto na. At ang konklusyon, kailan lumabas ang pangalan opisyal? 1870. Kaya sino ang nagtatag? Walang iba, mga obispo sa Konselyo Vaticano. Kailan? 1870. O, yun. Yun ang sinasabi natin mga kapatid na ang history ay ginawa nilang story. Bakit? Una, yung konsilyo at dapat niyong malaman din na pagbasa ng mga ministro ni Felix Manalo, na vice-friend ni Tatay Digong Nenio, ang Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, na in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. May karugtong as descriptive of Christ Church. Paglalarawan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, bakit po ba inilarawan ang tunay na iglesia? Alam niyo naman na noon pa man may babala ang ating Panginoong Jesucristo. San Mateo 24:24 na may mga lilitaw na mga bulaang mga ngaral. At itong mga bulaang mga ngaral na ito, mga kapatid, ay magdala sa kanyang pangalan. Kaya nakita niyo naman sa ating panahon ngayon, ang daming nagsilitawan, nagdala ng pangalang Church of Christ, may Kristohanon, may Iglesia ni Kristo, may Iglesia sa Diyos. Kaya, para makita ang tunay na Iglesia ni Kristo, kailangan talaga na maglagay ng mga batong patanda sa landas. Ayon sa hula sa Jeremias Kapitulo 31:21, maglagay ka ng mga batong panatanda sa inyong landas. Hanapin mo ang daang iyong nilalakaran. Sino po ba ang daan? Malinaw naman sa San Juan, mga kapatid, na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan. So, maglagay ng mga palatandaan sa daan na nilalakaran. Kaya ang tunay na Iglesia ni Kristo na di tatag ng tao, diniklara sa 1870 na ang paglalarawan sa tunay na Iglesia ni Kristo ay ito'y one holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Sabi nila, wala sa Biblia. Pag may makapakita natin sa Biblia, daya na Biblia yan. At ang konklusyon pa nila, kailan lang lumitaw ang pangalang One Holy Catholic? 1870 lang. Ibig sabihin, ito ang konklusyon ng mga ministro ni Felix Manalo. Ibig sabihin, noong 1870, sa wala pa ang 1870, wala pa yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil official siyang idineklara 1870. Mali dyan ang mga ministro ni Felix Manalo. Tandaan ninyo. Bakit mali? Sa sinabi nilang in 1870, doon pa lumitaw ang pangalang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil idineklara. Si Felix Manalo mismo ang nagpatotoo sa kanyang aklat. Aklat mismo ni Felix Manalo. Anong pamamagat sa kanyang aklat? Eto mga kapatid. Ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana
Iglesia Apostolica Romana ni Felix Manalo sa pahina 29-30. Ang pasugo, 1947. Ito nakasulat. O iba pa ang pagkasulat nitong pitsyang, no? Ang pitsyang ito, 325 Anno Domini. Ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig sa Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamamagatang Iglesia Apostolica Katolika Romana. O 325 ayon kay Felix Manalo. Kaya, sabi, dapat alam ninyo ito dahil ang mga ministro kasi sasabihin nila, 1870 lang. So, wala pang 1870, di yan sumipot ang One Holy Catholic. Mali. Ang deklarasyon ng Simbahang Katoliko, diniklara lang sa 1870 ang di mabagong katotohanan na iyon talaga ang naglalarawan sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At kung tingnan natin ang naturang aklat na ginagamit nila mga kapatid, ito kasi ang mabasa natin. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, down through the centuries. The name Catholic or Universal has always been the same distinguishing mark of the Church of Christ from other churches. See? Distinguishing mark from other churches. Kaya di kayo magtaka mga kapatid na ang mga ministro ni Felix Manalo gumagamit sa mga aklat Katoliko. Di ba ba? Nauna nating tinatalakay yung mga aklat Katoliko na pinag-chap-chap-chap-chap nila. Ang resulta, nagiging squatter sila. Bakit squatter? Dahil nabasa lang nila sa aklat Katoliko ang pangalang Church of Christ, abay, naglulundaga na. At sa kanilang propaganda, ito, otoridad mismo Katoliko, nagpatunay na ang totoong iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba, kundi ang Church of Christ. Naalala niyo, ginamit natin itong aklat na ito, Fundamentals of Catholic Dogma, dahil bahagi ito sa kanilang propaganda, mga kapatid. Balikan natin. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Jesucristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yan. Gamit itong aklat, Fundamentals of Catholic Dogma. At ito ang paulit-ulit nilang ginagamit sa propaganda na kahit mismo ang otoridad Katoliko nagpatunay na ang totoong iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba. Ayon sa Fundamentals of Catholic Dogma, tinatawag na Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Tanong, tutol ba tayong mga Katoliko na yun ay tinatawag ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo? Pero ang tanong, bakit po ba One Holy Catholic Apostolic Roman Church? May karugtong po yan. Iniwasan nila. Ito kasi ang mabasa. To describe this church, this true church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble
none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See, yun ang kanilang ginagamit mga kapatid na atake yung mga aklat Katoliko, kaya dapat alam ninyo ito at mabasa lang nila sa aklat Katoliko. Ang salitang Church of Christ, ilan ng mga aklat na ginagamit natin mga kapatid na para aware kayo. Halimbawa, balikan natin yung The Spirit of Catholicism na ano yung nakasulat sa aklat na The Spirit of Catholicism. Balikan natin ang aklat na The Spirit of Catholicism. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. O, yan. At may nabasa ako dito na siguro kaanib ito sa Iglesia ni Manalo. Sabi niya, acknowledge natin, DDV channel, Windel, puro ka panira. Trabaho mo talaga ang paninira. Yun ang problema sa mga kapatid nating saradong-sarado na talaga. Una, matagal panahon, ginagamit ninyo ang aklat Katoliko, pinagchap-chap ninyo at inaangkin na kayo ang pinatunayan sa aklat Katoliko at kung ating sasagutin, kung ating ibubuking mga kapatid, anong resulta? Yon, para sa kanila, paninira na. Pero di nyo ba na pansin na yung mga ministro ninyo gumagamit pa ng aklat Katoliko na di naman mabasa? Nauna na natin yan na pinakita. At grabe din ang paninira sa mga kasama ninyo. Sa lokal na... Sandali grabe ang paninira sa mga kasama niyo. Lalo na sino ba yun? Si Nita. Grabe Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang Ayan, si Father Darwin sa demonyo daw at ako. Palagay ko ito si Wendell Talimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Ayan. Grabe talaga manira. Ang atin, sinagot lang natin sila. Grabe ang kanila, no? Personalan talaga ang paninira nila. Sinagot lang natin yung mga aklat na ginagamit nila at lalo na yung argumento nila na dapat dahil mabasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo, yun dapat ang nakasulat. At dapat yun talaga ang tunay na iglesia. Bakit? Dahil ang ginagamit nila mga kapatid, Roma 16:16. Pero nagkukontrahan sa kanilang Pasugo Magazine kasi may nakasulat sa Pasugo Magazine, truly Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. At may nakasulat din sa kanilang Pasugo Magazine na wala silang kaugnayan sa Roma 16:16. Kung wala silang kaugnayan sa Roma 16:16, common sense naman kahit kunti. Ba't ginagamit ninyo? Di po ba isang uring pang-i-squat na naman yan? No? Ang tanong, ito po bang Roman 16:16 na mabasa mga kapatid na Iglesia ni Cristo,
Opisyal ba yan na pangalan ng iglesyang tatag ng ating Panginoong Kristo? Bakit? Sa paggamit nila kasi sa mga aklat Katoliko, isa sa mga pinagdikdikang aral ng mga Iglesia ni Cristo. Magtaka siguro kayo, bakit Iglesia ni Cristo ang sinagot natin palagi? Dahil alam nyo naman, meron sila mga pandoktrina na aklat na sa pandoktrina at kahit sa kanilang telebisyon, Katoliko ang binabanatan talaga nila. Inasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan, nakasulat na dapat sagutin ang mga banat ng Iglesia Iglesia ni Cristo. At pinagdikdikan nila na dito daw sa Pilipinas, ang opisyal na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo, Iglesia ni Cristo, na mabasa sa Roma 16:16. Ano po ba ang nakasulat sa Roma 16:16, mga kapatid? Ito po ang nakasulat sa Roma 16:16 na ginagamit ng mga ministro. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Yan. Dahil sa Iglesia ni Kristo na pangalan, yun ang ginagamit nila, mga kapatid, na dapat umanib ka sa Iglesia ni Kristo na nakasulat sa Roma 16:16. Dahil kailangan yan at pinatunayan ng otoridad Katoliko na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia ni Kristo. Pero, sino po ba na Iglesia ni Kristo ang binanggit sa aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro? Wala namang iba, mga kapatid, kundi ang simbahang Katoliko yan. Kaya, mag-ingat sa ganitong propaganda na dahil binanggit sa Roma 16:16 ang Iglesia ni Kristo, ay pinatunayan na nila na sila ang tinutukoy sa Biblia. Mali po yan. Una, ang Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16, mga kapatid, ay, alam nyo, isa lang yan sa halimbawa o example sa tinatawag na descriptive terms sa Biblia patungkol sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Ang daming mga descriptive terms sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Halimbawa, kung tingnan natin ang unang Korinto 14:33, merong iglesia ng mga banal, churches of the saints. Kung punta naman tayo sa Roma Kapitulo 16, versikulo 4, merong Church of the Gentiles. Kung punta naman tayo sa Acts chapter 20, verse 28, meron tinatawag na Church of God. Ginagamit nila dyan, nauna nating tinatalakay, yung isang version ng Biblia dahil Church of Christ ang mabasa, yung Lamsa Translation Bible, mga kapatid. At kung tingnan naman natin ang unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, Church of the Living God. At sa Hebrews chapter 12, verse 23, meron Church of the Firstborn. Ito ay hindi mga official name, kundi mga descriptive terms sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus. Descriptive terms, common term, hindi proper name, official name. Pero ginagamit ito ng ating mga kapatid. At kung tandaan natin na pag mabasa sa Biblia ang salitang Church of Christ, tunay na, abay, baka di nila alam o nagbulag-bulagan lang na marami talaga ang gumagamit na iba't ibang mga siktang protestante sa pangalang Church of Christ, katuparan sa babala ng ating Panginoong Hesukristo. Anong babala ng ating Panginoong Hesukristo? Sa San Mateo 24:24, sa kanyang pangalan, lilitaw ang mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. Kaya mayroong Church of Christ tatag ni Joseph Smith.
noong April 6, 1830. Merong Church of Christ na tatag ni Ezra Booth noong 1836. Merong Church of Christ na ang nagtatag ay si Warren F. Harris noong 1837. Merong Church of Christ na ang founder ay si William Chabe noong 1830s. Merong tinatawag na Church of Christ na ang founder ay si Hiram Page noong 1842. So paano yan? Ang daming gumagamit sa Roman 16:16. Mas nauna pa kaysa iglesyang sumulpot dito sa Pilipinas noong 1914. Di po ba? Ang tanong tunay o totoo ba na sila'y iglesia ni Kristong tatag ng ating Panginoon Jesucristo sa Jerusalem? Kaya sino ba ang tunay na iglesia ni Kristo na itinatag doon sa Jerusalem? Ay mas mabuti na sila na din ang magsabi. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya blessed Pentecoste Sunday sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Ngayon, ipinagdiwang natin ang kaarawan sa tunay na Iglesia ni Kristo na ayon sa mga aklat na ginagamit ng mga INC pinagchap-chap na kung ating ilalarawan ang tunay na Iglesia ni Kristo, ito ay isa, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. At bukas ituloy natin ang pagtalakay diyan gamit yung mga video ni Ramel Parba na pinagchap-chap niya ang mga aklat Katoliko at yung mga argumento niya, mga kapatid. Ang layunin na ang lahat nating mga kapatid na nagsubaybay ngayon, mga Katoliko man na hindi nila alam na ito pala ang kanilang, ito pala ang mga propaganda ng mga anti-Catholic para mahikayat na umanib sa siktang tatag lamang ng tao. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.